Ikaw ba ay nalulumbay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kahit na humihingal pa. Ito po ang inyong among sa Himpapawid, si Father Pep Bakay po ito, ang Director ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Welcome po sa ating lumalaki at nagiging popular na Barkadahan kay Kristo. No? Dito pa rin po tayo nakikinig sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM. Friends tayo. And natutuwa ako at nandito na yung ating regular Thursday co-host. Yan, of course. Balik radyo uli, ha? Balik radyo siya. Sige, Sister Son, bumati ka muna sa ating mga listeners. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Naku, nagkasama lang kami kanina sa meeting sa Holy Angel University. Yan, pinapasalamatan natin yung mga religious coordinators natin dyan, sa Holy Angel University. Yan, dahil madami palang preparasyon talaga sa ating Student Catechists General Assembly. Okay, abangan natin yan sa Sabado. Oo nga, sa Sabado. Introduce mo na itong poging-pogi at batang-batang co-host natin. Okay, of course, siya po ang Director ng External Affairs ng University of the Assumption, our Archdiocesan University dito sa buong Pampanga. Yan, Brother Fer Santos. Magandang gabi po sa inyo lahat at Huwebes na naman, sama-sama natin pagnilayan ng mga salita ng Diyos. Yan, napakatipid ni Brother Fer ngayon. Mamaya yan bubulusok yan. Yan, marami ba kayong mga activities sa eskwelahan this time of the year? Ngayon, Father, busy kami sa enrollment at recruitment ng mga senior high school. Kasi magsisimula na next year. Oo nga pala, no? K-12. Yan, Alam mo, maganda daw ang K-12. Tulong daw sa mga mahihirap kasi maaga silang makakapagtrabaho. Kasi yung for the first, dati kasi ang free lang sa public school hanggang 4th year high school, no? Ngayon may additional 2 years na libre na rin at after graduation pwede na sila magtrabaho. Yun nga. Kaya malaking tulong sa sa mga mahihirap. Napakaganda. Kaya lang nakakalungkot yung iba, yung mga aktivista hindi nila naintindihan. Kaya tutol sila ng tutol. Pero kung maintindihan lang nila, napakaganda ng K-12. Actually sa Assumption nag-conduct kami ng forum for parents 2 Saturdays ago. Meron nga kaming in-invite na mga parishes Hindi ko makalimutan yung sinabi nung taga-Apalit, Paris representative sila, pero sabi, teacher sila sa dalawang school. Sabi nila, first time nilang naintindihan ng K-12, kaya ina-appreciate na nila. Kailangan lang talagang pag-aralan para ma-appreciate na lahat. So, kailangan ng information dissemination. Yes, Father, napaka-importante. Siguro isang isang beses dito siguro, no? Para ma-explikahan natin yung ating mga tagapakinig, no? Of course, we support whatever advocacies or whatever programs ng gobyerno na of course nakakatulong sa ating mga kababayan, no? Tsaka of course, ang Secretary of Education natin, si Brother Armin, talagang alam niya kung ano ang ginagawa niya, syempre. Yan. So, yan. Okay, at sige, diretso na tayo sa ating mga text line numbers. Sige po, makipagtalakayan po kayo sa amin by means of your text messages. Kung smart po ang hawak nyo, dito po kayo mag-text 0918-351-8282. 0918-351-8282. Kung Globe naman po ang cellphone ninyo, dito po sa 0917-363-3738. 0917-363-3738. Para po sa mga gustong maging members ng ating Connecta Catequista program, no, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate, parish or your school o kaya po yung address ninyo at ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966, no? Ulitin ko po, 0927-891-0966. Once registered ay makakatanggap po kayo ng
daily inspirational messages from the Lord, no? At kung may mga kahilingan kayo o kaya mga intentions o pasasalamat po, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin, no, sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. We would like to thank Sister Son Basco, no, of Our Lady of Victory para po sa kanyang pag-maintain, no, ng ating SMS service sa ating Connect Katekista program. Okay, at kung kailangan nyo naman po ng pastoral counseling, ito po yung number 0922-831-5967. 0922-831-5967 for pastoral counseling. At kung gusto nyo naman pong manood, ngayon din po sa internet, yan. Nasa live streaming po kami, www.ustream.tv. Then search po ninyo yung Bright FM 91.9. At kung gusto niyo naman pong marinig yung mga nakaraang episodes, ayan, nagfe-Facebook po kayo, nasa Facebook din po yung Barkadahan kay Cristo Pampanga. Okay. Ayan, thank you kay Ronnie Pascual for maintaining our Facebook account. Okay, sige. Babasahin po sa atin ni Brother Fair ang ating ebanghelyo sa gabi ito. Maiksi. Maiksi lang ating ebanghelyo mula kay Lucas chapter 9 verses 7 to 9. Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed, because some were saying, John has been raised from the dead. Others were saying, Elijah has appeared. Still others, one of the ancient prophets has arisen. But Herod said, John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things? And he kept trying to see him. The Gospel of the Lord. Praise to Praise you, to you, Lord Jesus Christ. Okay, magpo-focus po ako sa reflection ko sa verse 9, no po. Una yung parang yung curiosity ni Herod, no, about Jesus, yung power ni Jesus to perform miracles, no, mga himala. Parang hindi satisfied si Herod, kaya curious siya, no. Siguro nabalitaan ni Herod ang mga himalang ginawa ng ating Panginoon, so nagtataka siya. Kung minsan po nangyayari din sa atin ito, no. Halimbawa may nabalitaan tayong tao na kakaiba siya, ganon, and then magiging curious tayo, no, and then magtataka tayo kung bakit nagagawa niya yon, ganon. Lalo na yung mga taong ang daming nagagawang mga magagandang bagay o sa simbahan, no, yung mga projects, ganon. May mga taong hindi mo maaalis yung magiging curious sila, at kung minsan kahapon nga napag-usapan namin yung kung minsan may ikokontra pa, ganon, no. Hindi lang yung curiosity nila, minsan nagtataka sila, paano niya nagagawa ang lahat ng yon. So, kahit po sa panahon ng ating Panginoon, may mga taong ganyan na kagaya ni Herod, no. Siguro, kasi si Herod po talagang nung unang panahon siyang tinawag na Tetrarch of Galilee, no. At yung curiosity niya parang pine-prepare ni Saint Luke, ang ang evangelist natin, no, sa kwento, na parang pine-prepare si King Herod sa pag-reappearance niya sa story ng The Passion, diba, si King Herodes. Yan. Tapos yung isa naman po na caught ang attention ko, yung Jesus identity, na para bang si Saint Luke ginather niya lahat ng mga incidents on the identity of Jesus, no? Ang evangelista natin. Actually sa sacred scripture po, ang dami nating nabasa or narinig sa iba't ibang identities, no, sa iba't ibang gospels ng ating Panginoon. Naroon yung kay Saint Peter, no, nung tinanong si Saint Peter, the Messiah of God. Naroon yung the suffering Son of Man. Naroon yung the Master, yan, mga identity ng ating Panginoon. Meron ding yung God's Son, no, the Chosen One.
So yan, napakaganda po. Sa buhay din natin, no, may kanya-kanya tayong identity. And sana yung mga identity natin in a positive way. Imbes na hindi negative yan. Okay. Sige, Brother Fer. Ako, ini-imagine ko si Herod dito, yung Mm-mm. biruin mo nga naman, alam niya, pinatay niya si Juan Bautista. Tapos bigla sinasabi ng mga tao na itong gumagawa ng mga milagro ay si Juan Bautista. No? Ini-imagine ko yung mukha niya, kung paano ka-perplex, kung paano ka-confused. No? Maraming nangyayaring ganyan no? Yung alam mo, wala na, tapos biglang nandyan pa ulit. Tapos pangalawang naka-attract sa akin dito yung he kept trying to see Jesus. Yan, ganda din. Ito si Herodes, ito yung nagpapatay sa mga innocents. No? Ito rin yung nagpapatay kay Juan Bautista. Soon siya yung magpapatay kay Jesus. Isa siya doon sa mga magbibigay ng hatol kay Jesus. Hindi niya makikita si Jesus. Hindi niya nakikita kahit hinahanap niya dahil iba yung hinahanap niya. Yan. He was looking for the Lord, di ba? But for a very wrong reason. Yan. Dahil nga nababalitaan niyang mukhang si Juan ito, no? Okay, na-confuse nga siya, no? Well, I think dito ang nakita ko naman itong si Herod, he symbolizes yung mga taong kuminsan yung confused, disturbed. Bakit? Kasi for me ang source ng pagiging parang confused niya o disturbed niya, it's because hindi siya pinapatulong nitong konsensya niya. No, kasi may ginawa siyang mali. Oo nga, no? Diba? Yung ginawa niya. Kaya nga parang paranoid baka si Juan ito yung pinatay ko, no? Oo nga, no? Kasi bit niya yung nangyari kay Juan Bautista. Hindi ba? Alam natin yung nangyari, no? Hindi niya kagustuhan, but just to please, sabi nga, no? Si Herodias. Because si Herodias at the same time, ito nga, he has given his word, no, to a lot of the royal officials, no, during the time na invited, di ba? At ito nga yung palabra de honor niya, kahit na alam niyang mali, pero pinatuloy pa rin niya yung the beheading, no, yung pinutulan ng ulo si Juan Bautista, di ba? And I think from then on hindi na nakabawi itong si Herod. Kasi nga bit niya, nako, napatay ko yung isang banal na tao. No, alam naman niya na totoo yung sinasabi ni Juan. Kaya lang, yun nga, medyo naipit siya, no? So, what pleases people, yun ang pinili niya. Rather than what pleases God, di ba? What is right. Talagang hindi ka tatantanan ng konsensya mo. At ito nga, paranoid siya. Akala niya, nag-resurrect si Juan. Kaya, hindi lang siguro disturb ito, natatakot din. Perplexed. Diba? Word of perplexed, no? At yun nga, yung out of curiosity, baka nga si Juan ito, mga ganyan, no? Ako naman, I see here, yun nga, yung pagka ganyan ng sitwasyon sa buhay natin, no? Let us think that for me, ang importante rito yung buti may inner voice tayo, itong conscience natin that tells us what is right, what is wrong, what is good, what is bad, di ba? Nagpapasalamat tayo, no? Kanina kasi nag-misa ako. Ito yung hinomili ko, no? Sabi ko yung konsensya parang navigational system. Di ba? Yung mga sasakyan ngayon, alam mo may GPS, di ba? GPS. Lalo sa Amerika, ha? Medyo i-type mo lang yung address, tapos sabi nung navigational system, sige, sabi niya, after 1 kilometer, you turn right. Yung mga ganyan, no? Turn left, yung mga ganyan, no? Talagang the GPS o the navigational system will guide you kahit na hindi mo alam yung pinatutunguhan mo, pero you just have to follow that navigational system. Kaya nga linagay dun sa kotse para sa mga kung minsan very poor sa direction. No? Yung bang kung minsan pumunta ka na doon pero nakalimutan mo na naman, no? Yung mga katipong ganyan, no? Alam mo naman may mga
Di ba kung minsan may pinupuntahan tayo, natandaan mo ba ito? Dito ba tayo dumaan noon? Ay, wag mo akong tanungin dyan. Di ba? Ako, mahina ako sa direction, kaya hindi ako makapag-drive. Mahina tayo sa direction. That's very true. That's why we need, Tatawa ako pag ganun a navigational system sa mga ganyan, no? Yeah. I think, totoo yan. Kasi nga, sa buhay natin din, kailangan natin yung navigational system. Kasi nga tayo, yun nga, naliligaw tayo ng landas, no? At si Herod, no? It is very obvious na, naku, nagkamali siya, no? Yung daan ng, baka maalis yung popularity niya, anong sasabihin ng ibang tao, no? Yun ang tinahak niya na alam niyang mali naman. No? Kaya nga ito, nakokonsensya, confused siya, narinig nga niya itong si Jesus, ang daming mga milagro. Talagang sino ba yung nasa ulo niya na hindi niya makakalimutan? Yung in-order niyang patayin siya, di ba? Si Juan Bautista. That's why, di ba yung mga ganyan, yung paranoid ka. Paranoid ba yon? Oo. Yung may sasabihin ka lang ng konti, kinokonekta doon sa isang mga nangyari. No? Diba? May alam kang nangyari in the past. Yung kuminsan yung kausap mo, bakit ka natatakot na pumunta doon, yung mga ganyan, no? Tsaka yung palaging may sagot, no? Diba? Paranoid na as if yung iniisip nila totoo, no? Pero hindi naman. Pero they connect things, no? Which they should not supposed to do, of course, no? Ganun nga. Yung mga paranoid, no? Palagay ko, yun ang kalagayan ni Herod dito sa ating ebanghelyo. And it's a good thing, sabi ko nga, na nung when God created us, he put a navigational system sa atin. Itong konsensya. Oo nga. Kasi kung wala itong konsensyang ito, no, kung minsan nga napakahirap, 'di ba? Ano ba yung susundin kong daan? Ano ba yung gagawin ko? Parang walang magga-guide. Parang ganoon, 'di ba? And napakahalaga ko minsan na itong konsensyang ito kailangan natin, no? I think there are two things that we should do when it comes to conscience. Number one is form our conscience. Ba napakahalaga niyan, ha? Authentic conscience. Kaya nga we have to listen to the Word of God. We have to pray. And we have to listen to the church, no? And to Pope Francis. Kasi nga, we have to form our conscience. Kamukha ng isang navigational system sa Son, yung sa GPS. Kailangan kasi lagyan mo ng software yon, program. Diba? Kailangan may program yun Gaguide. Para ma-guide ka ng no? You have to parang give it some inputs, parang ganon, no? Ganon din, parang the formation of conscience, we have to, give inputs also to our conscience. Yes. Kasi pag hindi mo pinorma yung conscience mo, naku, lalo na yung mga callous conscience, no? Yung tama nagiging mali. Yung mali nagiging tama. Yung mga tipong ganyan, di ba? May mga konsensyang ganyan na kuminsan dahil hindi na forma. Ang dali-dali sa kanila na, kuminsan gumawa ng masama. Pero, I think, ako naman, ang tingin ko, pag binabagabag tayo ng konsensya natin, that means, it's a good indication for me. Someone is correcting you. At saka alam mo what is right and what is wrong, Yes, diba? yes. Meron kang ganong sense pa rin. May sense ka pa rin, may moral sense ka pa rin, ha? Kung binabagabag ka. Mas nakakatakot yung gumawa ka ng masama. Tapos hindi ka Wala lang. Parang manhid ka, no? Yung wala lang, yung ganyan. Diba? May mga taong ganyan, ha? They do not even, experience, guilty feeling. That's why when we're guilty, medyo it's an indication. It's a good indication, no? Parang hindi ba pag nasugatan ka, halimbawa, kung wala kang nadarama diyan, naku, medyo masamang indikasyon 'yan, no? Baka may diabetes ka na. Mahapdi nga, di ba? Kaya kung yung hapding 'yon na mo, that's a good positive sign. Para alam mo na nasugatan ka pala. So gamutin mo. No? Kaya lang mahapde. Pero kung hindi mo naramdaman 'yon, naku, hindi mo alam na nasugatan ka o baka
Kamukha ng mga napuputulan ng paa, no? Pagka may diabetes ka. Kuminsan hindi mo alam na nasugatan ka. Nasugatan ka na Kasi pala. nga kuminsan Hindi wala mo ka ng Nararamdaman. Oo, nararamdaman. Lalo sa paa. Oo. Kaya nga ako diabetic ako, no? Pag pumupunta ako sa doktor, sinusundot-sundot niya yung yung talampakan ko. Oo. Sensitivity test ang tawag doon eh. Wow. Sabi niya, Among, Nararamdaman mo. may nararamdaman ka ba? Oo. Sabi, anong ginagawa mo, Dok? Good, sabi niya. So, you're still sensitive. May ganun feeling pala. ka pa rin. Talampakan? Oo, kasi Hindi ka nakikilit. kasi yung paa, Sister Son, yan ang pinakamalayo sa puso. Wow. So, Kaya ang yun ginagawang pang dapat test. yung pinakamalayo sa puso, yun ang pipindot Ganun yung pala yun. tinutusok-tusok. Oo. Para ano naman hindi naman yung tusok talagang malaki, no? Hindi naman yung parang lang plastic na maliit. Plastic na maliit na Tinutusok-tusok kang ganyan. Pag wala kang nadarama, Sister Son, masama. naku, patay kang bata ka. Oo. Masama yan. Oo. Kasi nga yung iba, pagka wala ng senses, yung wala ng nadarama, delikado yun. Hindi mo pala alam na sugatan ka na, kung may nagkaroon ng infection yan. Diba? Kaya nga, pag guilty tayo, when you are bothered by our conscience, that means medyo more or less we have a moral compass, a good navigational system. Kasi sa navigational system, pag halimbawa hindi mo sinundan, sabi niya, papagalitan ka pa, recalculate. Sabi niya. So, minsan kailangan magbalik ka o kaya bibigyan ka ng ibang daan, pero dapat doon ka pa rin, no? Mag-e-end up doon sa destination mo, no? So, pati rin yung navigational system magko-complain sa'yo. Pag hindi mo sinundan yung tamang daan, no? Kaya nga, parang ganon yung may dadarama ka sa conscience mo dahil, alam mo yung tama, alam mo yung mali, no? And I think, ako, with due respect kay Herod, palagi ko may magandang konsyensya to, kaya lang, yun kasi nga, bothered siya eh. Nababother. Oo. Alam niyang mali yung ginawa niya. Pero nga, ang pressure sa kanya, mas mahalaga what pleases men, not what pleases God. Oo. No? Di ba, Father, nakikinig siya kay Juan Bautista, no? Nakikinig. Nakikinig siya eh. Alam mo, Brother Fer, silent follower ni Oo, John the oo, Baptist. oo. Parang si Nicodemus. Yes. Diba? Si Nicodemus, di ba? Oo. Yung quietly, Oo. Oo. he believes in the Lord. Oo. No? Naniniwala siya sa... Pero, Hindi niya pinahalata. hindi niya pinalabas-labas. Dahil Oo. nga, pariseyo siya. Oo. At nga ito nung mga kasama pinakulong- niya, di ba? Kaya nga nung pinakulong niya, hindi niya kagad mapatay-patay eh. Oo. That's right. Dahil, That's nakikinig right. siya sa kanya. Oo. Meron pang isang bagay na nakokonsensya siya mo Ano? Kasi si King Herod pala naging spy ng Central Roman Government. Oh, yun. Oo. So isa pa siguro 'yun na dahilan niya. Kaya, Spy. siyempre, gusto niyang, to stay in power. So, kailangan, sabi nga, you have to rub elbows with the rich, Oo. with the powerful, di ba? Oo, Yun ang ginawa ni Herod, no? Kasi what pleases men, tapos, yan, pinakita niya that he is mighty, powerful, no? I can do that. I can behead, no? Anyone, parang ganyan, no? Nung sinabi nga nung anak ni, Herodias. Kaya ginawa niya. Kasi nga yun ang gustong makita sa kanya, di ba? Pero deep inside, alam niya, yung gagawin niya ngayon ay mali. Ayun. That's why he was, from then on, no? Talaga sigurong natotorete itong At ngayon narinig ni Herod si Jesus, naku, parang si Juan Bautista to, muling nabuhay. Kaya nga, he was very curious to see John the Baptist. It's because of that, no? To satisfy na yung curiosity niya na sana naman hindi siya. Yung mga ganyan, no? Titignan ko nga kung sino ito, no? Okay, let's take a break, Sister Son. Naku, medyo na late tayo, no? Oo nga, no? Sa ating mga texters po, no? Kindly join in sa ating talakayan, no? Kung may mga experiences kayong ganyan, no? Pagka tayo'y mali yung ginagawa natin, naku, wrong way, yan, no? Minsan talagang hindi tayo tatantanan ng ating konsensya. No? Text lang po at mamaya babasahin natin ang inyo pong mga text messages, no? Pagpatugtog muna po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Yan. Pinag-usapan natin kanina si Herod, no? Out of curiosity. Gusto niyang makita itong ating Panginoon, no? Kasi nga medyo may binibitbit, no, sa loob, no? Medyo mabigat. Dahil nga we all know what he did, no? Ito nga yung the beheading of John, no? He was responsible for that, pero sad to say, alam niya naman, no? Deep inside alam ni Herod mali yung ginawa niya. That's why today yung sabi ni Brother Fur, no? He was perplexed, sabi niya. Medyo confused, bothered, restless, no? At dahil nga, you know, when you have a guilty conscience, talagang you will be robbed, sabi nga, no? Nanakawan ka ng kapayapaan at katahimikan, no? Ng isang konsensyang, nako, hindi ka tatantanan, no? Kasi nga may mali. But I think that's a good thing because sabi ko nga parang navigational. Kasi you're in the wrong direction. No, parang binabalik ka lang ng Panginoon, di ba? Parang God is shouting inside you. Parang ganun, no? Okay, may mga texters tayo, no? Okay. May tanong sa'yo, Among. Sabi niya, Among, si Herod daw po ay San Tetrarch.
Please explain. Thanks po. Tetrarchs. Yan, yung tetrarch yan, ano yan eh. Oh. Parang, I don't know, pangatlo yata, ay no? Pangapat. Pangapat ba yun? Among the sons. Oo, pangapat. Ano? Kasi sa sons. it runs in the family yung kasi itong may so tetrarchs. magkakapatid dito at saka ano eh. And they are actually parang assigned, no? Na mamuno. Yan si Herod, I think naka-assign sa Galilee. Yan, no? Tsaka ang tatay niya si King Herod the Great eh. Kaya nga, oo. Hindi daw niya minana yung the full kingdom of his father. Divided among the 4 sons yata yung 4 kingdom. sons. Oo. 4 sons ba sila? Tatlo, hindi ako sure. Tetrarch. Kasi hindi niya minana. Oo. ha? Oo nga. Ito tama, 4 to. Oo, The apat. co-emperors of the Roman Empire. By instituted by the Emperor Diocletian. Oh. Yan. Itong tetrarch na to, yun nga, sila'y naka-assign, no? Parang kung halimbawa magkakapatid-patid tayo, no? O sabi ng tatay natin, ikaw mamuno ka Sadyang dito, ka, ha? Oo. O ito, teritoryo mo dito ka, ha? Ikaw sa Florida ka. Kanya-kanyang ikaw sa teritoryo sila. Tetrarch. San Fernando ka. So ganun dapat pala so noong apat panahon. pala to, no, itong mga Apat na co-emperors magkakapatid. Oo. ng Emperor Diocletian. Eto nga. So pinaghati-hati. At si Herod, eto dito sa area ng Panginoon natin, no, sa Galilee, no. So ganun po ang ibig sabihin niyan, no. Ano bang equivalent sa atin, no? Dynasty? Parang ganyan siguro. Parang dynasty parang siguro. Hindi rin, ano? Kasi pamilya eh, parang no. O sige, Oo. mataas kang yung anak niya, mayor dun sa sa Tama isang ba yung analogy ko? Parang ganun siguro, no? yung isa Mga tipong governor mga dun sa dynasty isang, to, no? Parang ganun. Parang ganon. Alam mo, na-realize ko, noon pa pala, no? May Oo nga. political dynasty na. Oo, minana Mga- ngayon ang mga politiko natin. Tama, no? Kaya, it's nothing new, no? Hindi na bago yung mga political Oo. dynasty. Even in the Roman Empire, mayroon sila. Oo nga. Di ba? Kaya, yun po ang ibig sabihin niya, no? Hindi naman masyadong importante, no? Pero I think, just for information, di ba? Okay, wala na? May isa pa Sige. from 1613. Sabi niya, good evening po. In today's gospel, we are reminded to see and know Jesus. He is present and alive in us and in people around us, especially those we are called to serve and save. This is in contrast to Herod's opinion. Not because of admiration, acceptance, nor of faith, but solely because out of curiosity, Herod wants to see and know Jesus, so he can cast away his fear and anxiety, thinking that John returned to haunt him and make him pay Tama for yan. his grievous crime. Siya ay kinakalam ng kanyang konsensya sa bigat ng taglay ng Haunted siya. pagkakasala. Parang Salamat haunted. po. Oo. That's very true. Oh, haunted siya talaga. Parang parang yung shadow, no? 'Di ba yung shadow kahit nasaan ka pupunta? Sumusunod. Ang ganda, Father, nung comparison mo kanina sa GPS at saka Sa yun. JB, oo nga, Oo, naisip ko yung- kasi. So, kung hindi nga naman kompleto yung program na nilagay mo doon, Oo. mali-mali din yung, kaya kung minsan nagkakamal tayo sa mga decisions natin. That's true. Naalala ko yung may bago ngayon, Father, sa hindi lang sa car hindi na rin sa cellphone ngayon. Sa cellphone. Oo. Ay, oo. Ipapakita pa yung picture ng gate mo Ah. kaso mukhang hindi pa siya ready. Meron kaming isang kaibigan. Talaga? Hinanap daw niya yung bahay nila sa Toklong, Mexico. Talagang high-tech naman. Lumabas, ibang gate. Hindi yung gate nila. Ibang gate. Kaya nag-comment niya, sabi niya, from here, kailangan pa ako sumakay ng tricycle, mga 80 pesos pang pamasahe ko. So, ito yung conscience siguro na hindi na buo ng gusto, no? So, kaya tuturo ka sa iba. That's Tuturo right, ka sa oo. iba. Kaya nagkakamali-mali ko minsan. Kaya nga, ayun, yung responsibility na din sa conscience, let us form it, no? Oo. Formation of conscience, ang importante. Kailangan yan, parang bigyan mo ng the right program, the Yes, right input, no? Otherwise, yung iba, kaya nga, kung minsan manhead, kung minsan parang may kalyo na, sabi nga walang pakiramdam. Erroneous na Kasi conscience nga, mali siguro yung program na, na pinasok. pinasok. Hindi nakinig sa Diyos, hindi nakinig sa salita ng Panginoon, okay, hindi nakinig sa simbahan, iba yung pinakinggan, talagang
iba na pong klaseng konsensya yan, no? Lahat tayo po, ito nga si Bernadette sabi niya, pagka daw wala tayong nadarama, wala tayong konsensya. Mayroong kaya lang, yung konsensya mo, Bernadette, siguro nga, we can call it a callous conscience, no? Yung manhid at saka at the same time, it cannot really distinguish what is right and what is wrong, no? Kasi kung minsan, yun nga, yung tama, yung iba sabi nila, well, it's what is this? It's not wrong to steal kasi everybody is doing it. Yung mga ba ganyan, di ba? Oo nga, no? Sa halimbawa sa opisina, yung mga, sa lahat office. naman mga ganyan. Gumagawa ang Ako, mas konti lang naman Mga ganyan. Pareho lang kaya yung konti tsaka malaki. Diba? Kaya nga so, iba na yung tinuturo mo, yung formation ng conscience mo medyo mali. Diba? Kasi tingnan mo yung reasoning mo naman ganyan, diba? Pagka if everybody is doing it, why can't I? Mga ganyan tipong yung diba? ganung mga conscience. Pero ano ba? Tama ba yan kahit na it's a good thing kung for example, tama naman yung di sumunod ka doon sa tama, pero kung mali naman yan susunod ka pa ba? Diba? O kaya yung peer pressure. Naku, yan ang ano. Yung mga kabataan, kung minsan ganun pag nagsa-shoplift sa mga Minsan peer pressure malls, lang peer tama. pressure lang Peer-pressure yun. ka O, kaya talaga. Thrill, sabi nila, thrill lang. thrill, Mga thrill, di ba? pero hindi nila na yung shoplifting napakalaking bagay, no? Pero yung peer pressure, parang ganun nangyari kay Herod, ano? Oo. Yung pinapatay niya si Juan Bautista, parang he was pressure. really pressured by the, of course, ito nga, the White presence pressure. the presence of this royal Friends, ano? officials, no? Yung mga ganyan, di ba? Mga military generals, nandun lahat yung mga big time ng ng sinasakupan niya, di ba? Nandun lahat siyempre you could just understand, no? Si Herod, no? Kasi nagmayabang Sabi niya, naku, dahil na he was delighted dun Sa sayaw niya. ewan ko nga, ano ba yung dance kaya nyo? No? Baka spaghetti pababa. Malamang belly dance yun. Belly dancing siguro, no? Ano siya, na aliw, Sister Son. Parang siguro, no? Medyo, ano siya, dahil naaliw siya, sabi niya, sige, even half of my kingdom, no? I will give it to you. Sabi niya, humiling ka lang. Naku. Sumobra. Parang sabi natin, mera kapya kanita. Oo. Kaya nga, ano na. Oo. Ito naman humiling, sinamantala. Sinamantala, siyempre. Yun ang hinihintay ng nanay Matagal ang hinihintay. Naku, sabi niya, gagantihan ko nga itong Bombatis ng ito. Siyang, siyang parang a pain in the ass, sabi nga nila sa English, no? Kasi nga, hindi matuloy-tuloy itong, yung hindi naman talagang pwedeng mag-asawa, no? Dahil nga, asawa ng kapatid niya, diba? So, anyway, itong babaeng ito talagang parang nanggigiliit. Yan, parang yung gigil siya kanito. Gigil na gigil kay Juan Bautista. Na sigurong kay Lord John, may tena ka kanya na. Chance ko na yun. Chance ko na yun. So, yun ang nangyari, Sister Son, no? Ito naman si Herod, naku yan, no? Nadakip siya ng kanyang salita. Naku. So, wala siyang magawa, no? So, talagang may pressure, everything, no? You could just understand, no? But, siguro ang isang, natin dito, when we talk about conscience, no? Yun ang isang responsibilidad natin, forming our conscience. Yes. Okay, number 1 yan, ha? At, so, continuous yan, no? Kaya nga, kailangan sa Biblia, sa salita ng Diyos, no? The church, supposedly, no? Yung mga turo ng simbahan, yan, si Pope Francis, no? Pag sinabi niyang medyo, ito'y talagang, alam mo naman si Pope Francis, di ba? Yan, yung mga kasalanan sa environment. Naku, ang dami. Dumarami yung kasalanan natin. Di ba? Anyway, pag nakikinig ka dyan, no, yan ang mga input, yan ang mga program na pinasok mo dyan sa GPS mo, sa navigational system mo, maganda yung konsensya mo. Pangalawa, ang responsibilidad natin, Sister Son and Brother Fer, hindi lang yung formation of conscience. But after forming our conscience, no, ito no pangalawa, we have to listen and to follow our conscience. Di ba? Pagkatapos mong i-input ang program, kailangan makinig ka. Kaya nga nung pagka sinabi nung navigation, right turn, mag-right turn ka. Huwag kang magle-left.
Kasi wrong way yan. Oo. No? Kaya nga may right turn, may left turn, di ba? Yan ang mga i-guide ka talaga. Oo. Okay? You have to listen and, of course, you have to follow Oo. the directions. Mm-mm. No? Malinaw naman na pag talagang inimput mo sa Panginoon, siya ang parang program mo sa buhay mo, di ba? Kailangan talaga yung pakikinig sa Kanya at lalong-lalo na yung pagsunod. Yan. Importante. Sinabi mo, Among, yung following direction. Siguro, paalala natin sa mga let examinees sa Saturday. To follow Yan. directions. To follow directions. Ikaw talaga, ha? Para Binabanatan mo naman yung mga teachers to be. Sila. Siyempre yung mga teachers na yan, they follow directions. Kasi madalas 20% lang ang pumapasa. Kaya follow the directions sa mga test papers nyo para pumasa kayo. That's very Ayan, true. sa Saturday, Ang exam test nila. exam ng licensure examination for teachers. Yan. You know, I remember may kaibigan ako, no. He was talking about this, no, yung sa konsensya, along this line. Sabi niya, alam mo, Father, kasi dati medyo, he lived a life of corruption din, no, sa gobyerno. You know, I realize now, sabi niya, it is important, more important, sabi niya, to have a clear conscience, no, rather than having all these things na alam ko naman galing sa masama. Oo nga, no. So parang he decided to stop. Tama, di ba? Yung bang tama yun, no. aanin mo lahat yan tapos wala ka namang kapayapaan. Binabagabag ka ng conscience mo, di ba? A clear conscience is indeed more important, no, than any other wealth siguro, di ba? So tama, no? Kasi pagka medyo malinis ang konsensya mo, payapa ka. Ay, Oo. You can sleep well, no? Ang bigat peace of kasi nung pagka mind. yung konsensya mo nababaga. Definitely. Di ka makakatulog talaga. Oo, kung ano-anong breakdown na nangyayari sa pagkaganon ka. Alam mo yung mga yung mga sumusuko. Hindi ba yung mga may krimen na nagawa, di ba? Tapos susuko. Oo. Bakit ka sumuko? Sabi ng mga polis. Kasi binabagabag ako ng Konsensya. No, di ba? May mga ganyan na dialogue na mapapakinggan mo sa TV pagka bakit sumuko siya? Yung iba Biglang talagang, sumuko. hindi susuko o kaya hindi siya nagsasalita ng katotohanan, di ba? Tapos he will come out in the open. No, bakit mo ginawa ito? Alam mo bang pwede kang mamatay sa gagawin mo yun? No? Sabi niya, I cannot conceal the truth anymore kasi binabagabag ako ng konsensya. Peace of mind talagang You cannot buy that, Sister Son. ay, oo. Oo. Diba? Ito yun. Yung a good sleep, sabi. Nobody can buy a good sleep. Oo, diba? ang daming gustong bumili nun pero hindi nila mabili. Kahit na maganda, malambot yung kama mo, o kaya mga unan mo, yung mga may electric ngayon, di ba? Yung gusto mong unan na medyo may hot, no? Yung mainit, yan. Pwede yung mga ganyan, pati yung bed mo. O May mga control ganyan, yung di ba? Mga control, yung mga temperature, temperature. di ba? Tsaka may O mga memory contour, no? Oo. So, malambot na yung kama mo, may the right temperature, Oo. pero hindi ka pa rin. Pero kung minsan sobra, alam mo, Among, nung pakyat kami ng Baguio, nagda-drive si Among Bong. Nasa zigzag kami, kumikidlat, tumuulan, di mo na nakikita yung, di ba, yung side ng zigzag. Sarap ng tulog ko sa likod ng sasakyan. Nung nagising ko, nasa Singapore ka na, sabi ni Among Bong. Grabe, yung dinadaanan natin, sarap-sarap ng tulog mo dyan. Pero minsan mo yung at the moment nagagawa ka ng desisyon. Yeah. Minsan yung napaka-slight ng difference nung kung ano yung dinidikta ng Oo, konsensya at kung ano yung sinasabi ng mundo sa'yo. Minsan napakahirap talagang hanapin. At the moment nagagawa ka ng desisyon. Pero pag nakagawa ka na, after that, doon mo marirealize kung yung error na kung anong managawa mo. Pero yung moment na yun na kailangan ka mag-decide kung minsan, siguro dahil na rin sa nakapaligid sa atin, napakahirap
kung minsan Totoo, tingnan totoo ang yan. difference nung kung ano yung sinasabi ng konsensya at kung ano yung sinasabi ng totoo yun. mundo. Mundo. Sometimes there are Oo, other very thin line factors na or lang. circumstances that you have to consider, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Pero the moment na talagang hindi ka tatantanan yung konsensya mo, that's an indication na talagang you really did something wrong, no? Para sa akin naman, what is important is you address, no? You have to confront your conscience, no? Oo. Ano ba yung pwede mong gawin para tumahimik yan? Yan. Oo. Minsan mga reparations. Number 1 yan, no? Ibalik mo yung ninakaw mo. Mga ganyan. Oo, kagaya ni Zacchaeus, di ba? Kaya nga eh. Oo. Yung mga hindi tahimik na buhay kasi dapat ayusin, Oo. 'di ba? Dapat ituwid, no? Kung minsan naman may mga occasions na pwede mo namang siguro hindi mo na talagang totally maibabalik. But maybe you can do something Oo. to ease, Oo. no? Sa kapwa. To lighten the burden inside, 'di ba? Para medyo tumahimik naman itong ating konsensya. Oo, No? do something good, sabi nga. Do something good or maybe things that will at least parang appease Oo. itong ating little boy so kaya yung ating navigational system, di ba, sa buhay natin. Okay? Okay. May mga texter pa? May isa pa sa Sige, go ahead. Pampanga Jail, sabi niya, yes, 91.9, saludo kami. Yan, Oh. Pampanga Jail. Isa pang, Talaga naman. sabi niya, Herod has a hidden agenda. Mhm. He was beholden by the beauty of Salome. He has a carnal desire for her. Thanks Ayun. po. Yun. Yun ang pangalan ng babae. Oh, Oo. Salome. Oo. Salome. May hidden agenda nga siya. Oo, pero yung 'di ba yung nanay ni Salome ang so baka pati yung anak gusto ni Herod. Salawahan si Herod talaga. Kaya si Salome. No? Okay. Okay, wala na? Sige. Okay, let us end this beautiful episode with a short concluding prayer to be led to us by Sister Son. Heavenly Father, form in me the likeness of your Son, our Lord Jesus Christ, and deepen his life within me that I may be like him in word and deed. Increase my eagerness to do your will and help me to grow in the knowledge of your love and truth. Amen. 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 Yan, napakaganda. Announcement, yung ating announcement sa Saturday. hindi yung interment ni ni Ay, Mami oo. Laura. Oo nga, bukas Laura na. Nine. Angeles. So, yung nanay ni Father Ariel, no? Oh. 9 o'clock sa Candaba. Yan yung mga may kakilala kay Father Ariel o kaya yung mga parishioners na dati, no? Lalong-lalo na dito sa Santo Domingo Minalin. Yan, no? Okay. Malapit sila sa atin dito, no? So, ang interment po ay 9 o'clock in the morning sa St. Andrew Parish sa Candaba, Pampanga. Yan. Yan. Okay. Okay, may announcement ka pa? O yung Saturday po, General Assembly 8 is General Assembly of Student Catechists sa Holy Angel University, and then Sunday po 12 Catechetical Week celebration sa Arzobispado de Pampanga, and Monday is also Laico Week for the Council of the Laity. Brother Fer, baka may announcement ka sa Assumption. sa UA. Patuloy po yung ating pagtanggap ng mga applicants sa senior high school, grade 11. So, yung mga interested, pwede po kayong pumunta sa UA anytime. At yung mga gusto mag-apply do sa ating scholarship, Archdiocese of San Fernando Grant, meron po tayong binibigay sa mga poor but deserving students na gusto mag-aral sa UA. Yan, napakaganda. Okay. Sige, Sige, paalam na. paalam ka na, Brother Fer. Oo, maraming salamat. Tapos na naman ang isang oras. Ang bilis ng oras natin. No? Ay. Salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa muling pagkikita-kita po natin Sa Okay. Himpapawid. sa Himpapawid. Oh. Okay, Sunday, ikaw ang magda-judge sa mga contests namin. Naghahanap pa ako ng judge. Tumas yung ranko mo ngayon. Oo nga. Judge ka na. Judge na ako ngayon. Okay. Ayan, mahihirapan ka. Ayan. Sinasabi ko na, Parang gusto ko nang magagaling, umurong pa doon. Nag-iisa ako mag-judge. Eh. magagaling yung Talagang mga binibigla ka ni kapisanan. Sister Son. Mukhang bubugbugin ako ng mga Okay, thank you, Brother Fer. Okay. Sa ulitin, sa Thursday uli. Of course, Sir Son, magpaalam ka. Okay. Thank you very much po. Ito po Sister Zon. Hanggang bukas po. Thank you very much. Good night po and God bless. At baunin po natin ang napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo, no?
Sana sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, at lalong-lalo na sa lahat ng pagkakataon na magdidesisyon tayo, no, kailangan po nating makinig, no, at of course sundin ang ating konsyensya. Hubugin natin sa pamamagitan ng ating pakikinig sa salita ng Diyos, no, sa mga turo ng simbahan, at naway hindi po tayo maligaw ng landas, no, sa ating pinatutunguhan. Ang importante po ay maging malinis at lalong-lalong kaaya-aya ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Ito po si Father Pep Bakay, ang Director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli po mabati sa inyo ng magandang gabi. Ingat lang po at maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Ang sinumang sa akin mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama